Opo, dakilang Diyos. Mong banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga pagkakataong ito, Diyos, na Ikaw ay aming kasama kanina sa pagpuring awitin, sa mga buhay na patotoo nagbigay lakas ng aming pananampalataya. At yun din po, mahal na Panginoon, sa mga awitin ng choir na iyong nalingisan, mahal na Panginoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyong banal na presensya, O Diyos. At sa pagbibigay, mahal na Panginoon, na binabalik mo sa amin ng bilyong beses, O Diyos, sa bawat matapat na iyong mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Narito kami, mahal na Panginoon, upang muling pakinggan ang iyong salita. Nasaga ng aking wala akong magagawa, O Diyos. Buksan mo ang aming pangunawa, mahal na Panginoon, lalo na sa mga baguhan, maging sa website, mahal na Panginoon, kung sino man nakikinig ng iyong salita sa oras ito. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, naway maunawaan nila ang iyong salita na ihahayag ng abang likod. Nasaga ng aking wala akong magagawa, O Diyos. Patawarin mo kung mahal na Panginoon, sumaman ako na sumpungan sa aking kainaan. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, unbelieving doubts, hindrances, cast out. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Amen, praise God. Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the entire prophet of living God. Amen. At di natin malilimutan mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang ating beloved Mama Dear. Amen. At maging sa kanilang mga beloved children, sa Almeda children, sa kanilang mga po, manugang, sa ating mga beloved minister, magandang ang hali po dito po sa dako ng Rosario, Batangas Outreach. Maging sa ating mga beloved co-preachers, workers, sa kanilang mga may bahay, sa ating mga adults choir, panis choir, youth choir, children's choir, sa ating mga kabatiran, sa ating mga baguhang kapatid. Amen? At yan din po sa aking pamilya at sa ating webcast listener. Amen? At magsabi, praise the Lord. Ating talakay mga minamahal ay patungkol sa maging panatag at matatag sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise God. Maraming Kristiyano, mga minamahal, dapat maging panatag at matatag sa paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi sila nagiging matatag? Maraming dahilan, mga minamahal. Bakit hindi sila nagiging panatag? Marami rin dahilan. Amen? Pero titignan natin, mga minamahal, ang isang istorya na kung saan narito yung tatlong kabataan o mananampalataya naniniwala sa ating mahal na Panginoon na kahit anong mangyari, na kahit kanilang buhay ay kunin, ay hindi sila mawawala sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Naway magitularan natin itong ganitong pananampalataya na walang alinlangan. Ating basahin, mga minamahal, Daniel chapter 3, verse 5 to 7, talon sa 15 hanggang 13 at 30. Pakibasa mo. Dito po tayo sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 7, at talon po sa 15 hanggang 30. 5. Nasa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambako, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y mangagpatira pa at magsasamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na iyon, ay iahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa, at mga wika, ay nangagpatira pa at nagsasamba sa larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Sa 15,
kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, na mangagpatira pa at magsamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsamba, kay iahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Sa 16, si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsasagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Sa 19, nang magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kaniyang mukha ay nagbago laban kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego, kaya't siya ay nagsalita at nag-utos sa kanila na painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kaniyang inutusan ng ilang malalakas na lalaki na nasa kaniyang hukbo na nagapusin si Sadrach, si Mesach at si Abednego, at siya inihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Sa 21, nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may tunika at may balabal at may kanilang ibang mga kasuotan, at sila inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesach at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sa 24, nang magkagay si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali, siya ay nagsalita at nagsabi sa kanilang mga kasangguni, Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsagot at nangagsabi sa hari, Totoo, o hari. Siya ay sumagot at nagsabi, Narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Sa 26, nang magkagay, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya ay nagsalita at nagsabi, Sadrach, Mesach and Abednego, kayo mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy, at ang mga satrapa at ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita ng mga lalaking ito, at ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nagbago, ni nangamoy apoy man sila. Sa 28, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, Purihin ang Diyos ni Sadrach, ni Mesach at ni Abednego, na nagsugo sa kanilang anghel at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kaniya, at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi mangaglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, na Mesach at ni Abednego, pagpuputol-putulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Sa 30, nang magkagay, pinaginhawa ng hari si Sadrach, si Mesach at si Abednego
sa lalawigan ng Babylonia. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Pinakita rito sa talatang ito, mga minamahal, na ating binasang istorya na ito, itong tatlong binata na ere, na kung paano, mga minamahal, tumayo sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Naging matatag sila sa harapan ng Diyos, maging sa kalaban ng Diyos. Amen? Ipinakikita rito kung paano ang kalalabasan ng isang anak ng Diyos pag nagtiwala siya. Amen? Pinakita ni Shadrach, Meshach, Abednego yung kanilang kapanatagan sa kilala nilang Diyos. Amen? At katatagan ng kanilang pananampalataya sa harapan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nung ipinakita nila Shadrach, Meshach at Abednego yung katatagan, anong sabi nila? Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makakapagligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos, sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itineo. Nagalit si Nabucodonosor. Kasi ayaw sumunod ng tatlo. Amen? Napuno siya ng sama ng loob dun sa tatlo, kaya tinawag niya yung mga malalakas na tao para ihagis yung tatlo at pinainit ng 7 times yung hornuhan. Yung tatlong malalakas na lalaki na dumampot doon sa tatlong lingkod ng Diyos, una pang namatay, napaso, una pang pinatay ng apoy. Bago pumatak yung tatlo sa loob ng hornuhan, namatay na yung bumuhat sa kanila. Nung pumatak ito, mga minamahal, nakita mismo ng hari. Di ba ang sabi ng hari? Tatlo lang yung ating inihagis sa loob. Bakit naging 4? Amen? Inaakala ng hari, yung kasama nilang nung tatlo ay isang anak ng Diyos o mga Diyos. Isang anak ng mga Diyos o isang mga Diyos. Sabi niya, akala niya mga Diyos. Diyos-Diyosan. Pero yun ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Nagpahayag ang mahal na Panginoon doon para mapatunayan na ang kanilang pananampalataya at kanilang paglilingkod sa Diyos ay matatag. Amen? Kaya pinarangalan sila ng hari. Nung tawagin sila, tamo, hindi nasunog ang buhok. Amen? Hindi nasunog ang katawan, damit. Walang nasunog sa kanila. Pagpapatunay lang, pag tayo'y naglilingkod sa Diyos na may kapanatagan at matatag na pananampalataya, hindi ka anumang dumating na trials o pagsubok o kawalan o kung anuman pangyayari o yang init mang yan, hindi makakapanig sa atin. Amen? Pagpapatunay lamang ito para malaman natin ang ating pananampalataya ay nakatayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan maging matatag tayo. Kasi minsan, pag may trials na, imbis sumamba, hindi sumasamba. Maraming kapatiran dito, nakakausap ko nga iba, hindi na sumasamba. Tamad na. Akala nila, pag nakausap kami, tama na. Hindi naman kami Diyos. Ang Diyos ay nasa langit. Yun ang kanilang paglilingkuran. Mamamaalam pa na hindi sasamba. Merong ganun. Delikado, mga minamahal. Amen? Tayo, mga minamahal, kami, inatasan lang kami ng ating parents in the Lord para alagaan kayo, turuan. Amen? Hindi kami pwede pagpapaalaman na hindi kayo makasamba. Doon kayo sa Diyos magsabi. Amen? Wala kaming right na sabihin sa inyo, sige, huwag kayo sumamba. Wala kaming right na gano'n. Amen? Kasi bawal sa mahal na Panginoon ang hindi sumamba. Hindi lalakas ang iyong faith pag hindi ka sasamba. Amen? At nagbibigay ng faith dito ang mahal na Panginoon. Pag sinusunod natin ang kanyang kalooban, nagiging panatag tayo at nagiging matatag ang ating pananampalataya. Pero pag hindi mo sinunod, di ka maging panatag.
tatawanan ka ni Satanas. Amen? Ima! Kaya kailangan natin mga minamahal ang isang pananampalataya na galing sa Diyos. Buksan natin tong Lucas 13, 23 hanggang 24 kung paano kailangan ng katatagan. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa Kapitulo 13, talatang 23-24. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Tingnan niyo. Marami nagpupumilit pumasok sa kalooban ng Diyos, pero hindi mangyayari. Bakit? Kasi mali yung kapamaraanan nilang ginagawa para makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, magpilit kayong pumasok. Amen? Magpilit kayong magsipasok sa pintuan makipot. Bakit makipot, mga minamahal? Kasi ang daan doon, bako-bako, maraming trials, maraming pagsubok na dadanasin yung anak ng Diyos. Maraming kawalan, maraming luha na tutulo. Amen? Pero ang dulo ay buhay na wala hanggan. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo mga minamahal, talagang sinusubo tayo sa apoy yung ating faith para maging tunay na ginto. Amen? Kasi pag hindi ka naging totoong mananampalataya, hindi ka lumaki sa pagsubok para maging matatag, madali kang tangayin ng sanlibutan sa kasalanan. Amen? Madali kang mawala sa kamay ng Diyos. Ikaw mismo ayaw sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi rito, pag hindi kayo, gawin ninyong magtiis. Kinakalam may pagtitiis ang paglilingkod sa Diyos. Yung pagpasok sa pintuan makipot, sinabi ng ating mahal po, sikapin ninyo, magsipasok, magpumilit. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpumilit dyan, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Basahin natin. 2 Peter chapter 1 verse 10. Dito pa sa aklat na ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at paghirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo mga tisod. Kung paano ka tinawag ng Diyos, ano ka ngayon sa pagpapagamit sa Diyos? Ano ang katayuan mo? Tiisin mo yan. Amen? Amen? Upang wag kang mapahamak. Wag kang mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Kasi, pag hindi mo tinis yung kalagayan mo, mawawala ang kaligtasan mo. Tingnan niyo, bigyan ko kayo ng patuto. Si Brother Arnel Supilanas, amen? Ito yung area manager dyan sa dako ng General Santos sa Security Department. 3 times binaril to. 2 sa mukha, 1 sa braso. Amen? Ikaw kaya ang barilin ng gano'n? Buhay ka kaya? Patay, mga minamahal. Yung isang bala tumama sa tabi ng mata niya. Lumabas sa ilalim ng kanyang panga. Amen? Malapit sa kanang tenga. Amen? At yung isa naman na sa may leeg, yung ikalawang bala, doon tumama. Doon lumabas. Sa tabihan ng ilong. Doon tumama sa tabihan, dito lumabas. Amen? Halos wasak ang kanyang mukha, mga minamahal. Patay siya na bubagsak. Walang malay. Pero yung kanyang ulirat sa Panginoon. Kaya mahirap yung nagbabackslide. Kasi nagbackslide to Nanlamig No? Yung kanyang ulirat, mga minamahal, nakipag-usap sa Diyos. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo ko sa aking kasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat na aking pagkukulang sa iyo. Buhayin mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Ima,
Sa ulirat na, wala na. Wala na yung body niya. So, ibig sabihin, yung kanya ng soul lang nangungusap. Amen? Humingi siya ng habag sa Diyos. At muli siyang binuhay ng ating mahal na Panginoon. Nung mabuhay siya, mga minamahal, tumayo siya. Alam niyo po ba? Pagkatapos siya manalangin na yun na tumayo siya, duguan ang kanyang mukha. Tumawag siya ng tricycle. Nagpahatid siya sa ospital. Yung tricycle natakot sa kanya. Wala na disforma na yung mukha niya, mga minamahal. Alam niyo po, nakita ko yan sa Central Church. Ibinalik. Makikita mo yung tama rito sa ilong niya. Medyo na disforma. Pero binalik yung itsura niya. Makikilala mo pa rin siya yun. Kaya walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi niya? Ang dahilan kung bakit siya nag-backslide. Alam niyo ang dahilan niya? Kasi yung loved ones niya, hindi naglilingkod sa Diyos. Pwede ba ang dahilan sa Diyos yun? Di na lang ako maglingkod sa iyo, malabayo, kasi aking loved ones, hindi na naman naglilingkod, di naman masave. Pwede ba yun? Hindi po pwede. Amen? Kasi sabi ng Biblia, once na ikaw ay tinawag isa sa pamilya mo, ikaw ang daan para sa kaligtasan ng iyong loved ones. Amen? Dahil sa iyong paglilingkod, maliligtas ang iyong loved ones. Nakapagpatuto ito sa Central, mga minamahal. Kaya titignan niyo, mga minamahal, kung nasaan yung pananampalataya. Lagi niyong titignan ang inyong paglakad sa mahal na Panginoon kung naroon kayo, nakatayo kayo sa pananampalataya. Hindi tayo lumalakad sa daigdig nito ng pangsarili lang o sa ating kagustuhan. Laging nasa pananampalataya. Amen? Amen? Kinakailangan ganun yun ng ating pamantayan para maging araw, minuminuto, kausap mo ang mahal na Panginoon. Wala kang pinapansin sa paligid mo na sanlibutan. Amen? Lalo na yung mga kasalanan. Ang mahalaga, ikaw ay makalakad sa katuwiran ng Diyos. Amen? Amen? Kasi pag di tayo, yun na yung buhay natin, mga minamahal. Hindi na tayo yung umaagos, yung parang alon, pupunta sa pangpang, pupunta sa laot, parang alon, pag ganun-ganun. Hindi. Diretso ang ating lakad. Amen? Diretso ang nasa harapan natin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Jude, pakibasa yung Jude. 25, Jude. Jude, 25. Dito po sa aklat ng Judas, Kapitulo 5 po. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Tingnan niyo, nasa Kanya yung kapangyarihan sa ating mahal na Panginoon. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian at karangalan, paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahan panahon ang ngayon magpakailaman siya nawa. Meaning simula pa nung sapul sa una, yung kapangyarihan hanggang ngayon, siya pa rin ang gagawa sa atin. Amen? Kaya lahat ng bagay makakabuti sa mga anak ng Diyos. Amen? Nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos. Amen? Pagpapatunay lamang mga minamahal bilang mga anak ng Diyos, laging nasa kalooban ng Diyos. Amen? Sino yung nasa kalooban ng Diyos? Magsabing praise the Lord. Pakibasa mo. Tingnan nyo nasa kalooban ng Diyos. Ha? Roma 8:28. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8 sa talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Sa makatwid bagay yaong tinawag, alinsunod sa kanyang
ibig sa atin. Diba? Tayo talaga yung nagkakalakip-lakip. Minsan may trials tayo. Kaya nga tayo magkakapatid, mga minamahal. Pag may trials, kahit hindi mo nakikita, humingi ng counseling, sabihan mo. Amen? Kung ikaw natagpuan niya, kaya kailangan natin yung lagi nananalangin. Kasi yung counseling, mga minamahal, kahit sino pwede naman pwede magpayo. Kaya kailangan mo lang laging nananalangin. Pero iba yung pag nandun na yung mga elder of the church. Nandun, halimbawa, wala siya matawag. Ikaw ang naroon. Oh. Amen? Anak ka ng Diyos. May kaibigan ka. Sanlibutan nga. O kailangan na malungkot. O para pagpalagay natin may nangyari hindi maganda. Anong iyong trabaho? Anong ating gagawin? Iba kausapin, i-comfort, i-counsel, tulungan. Amen? Amen? Kailangan natin laging magkakasama, nagkakalakip-lakip. O kaya kung wala ka namang magawa, hindi mo alam ang gagawin, mag-message ka sa amin para malaman mo kung anong gagawin. Amen? Kailangan kasi mga minamahal, kailangan na anihin ang palayan at hinog na. Pag hindi tayo kumilos, yung ating lang salvation ng ating inaatupag, mga minamahal, hindi matutuwa ang ating Diyos sa atin yan. Amen? Kinakailangan i-share mo yung gospel. Amen? 26, 27 po ng Roma, 8. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 26 hanggang 27. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. 27. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ima, tingnan niyo. Yung Espiritu ang tumutulong sa atin para manalangin. Kaya pag hindi ka marunong manalangin, lumuhod ka na para turuan ka ng Espiritu. Amen? Para gabayan ka niya. Amen? Amen? Ang totoong anak ng Diyos, mapanalanginin. Hindi dapat mahiya kung mananalangin. Kahit saan. Amen? Amen? Sabi ni King David, ako'y dadaing sa aking Diyos sa kataas-taasan. Bakit? Hihingi siya ng tulong. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, laging ganun. Kahit pinagpapala na, lagi pa rin humingi ng tulong sa Diyos. Kahit walang karamdaman. Amen? Kahit payapaan sarili, hingi pa rin ng tulong. Bakit, mga minamahal? Kailangan lagi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Pakibasa po, awit 57, versikulo 1 hanggang 2, at sundan ng awit 17, 8, ang dalawang talata. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, Kapitulo 57, talatang 1 at 2. 1. Maawa ka sa akin, O Diyos. Maawa ka sa akin, sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. Sa 2. Ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, Kapitulo 17, talatang 8. Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Ima, tingnan niyo yung prayer ni David. Bakit ganun? Bakit nagsusumamo siya? Ano sabi niya? Maawa ka sa akin, O Diyos. Amen? Maawa ka sa akin sapagkat ang aking kaluluwa ay nangangalong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong pakpak ay nangangalong ako hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. Ano yung kasakunaan, yung kapahamakan? Salot, lahat ng dumaan. Dadaan na hindi maganda, ipinapanalangin na ni David yung kanyang sarili. Ganun ba tayo, mga minamahal? Kinakailangan maging ganun tayo. Unahan natin yung trials sa prayer. Amen? Huwag natin intayin yung trials dumating bago tayo manalangin. Unahan natin. Kaya nga sabi niya, ingatan mo ako, aking Panginoon, katulad ng itim ng aking mata. Bakit?
Dahil pag nasundot niya, bulag ka. Amen? Kaya, paano iniingatan ng mahal na Panginoon yung mata natin? Ganun ka rin iingatan. Amen? Ganun din yung prayer ng ating beloved King David. Kaya tayo mga minamahal, bilang anak ng Diyos, maging handa. Amen? Kaya mahalaga yung pagsamba eh. Pag hindi ka sumasamba, lack of wisdom ka, lack of knowledge ka, lack of prayer ka, lack of communication sa Diyos. Lahat ng luck nasa iyo na. Pati bad luck, makukuha mo. Pero pag sumasamba ka, lahat ng blessing makuha mo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Pagpalain ka ng Diyos physically, palakasin ka, mahina ka na, palakasin ka. Amen? Wala kang pagpapala pinansyal, dumalangin ka, mayaman ang iyong Papa sa heaven. Ating mahal na Panginoon, great provider. Amen? Amen? Yun ang ipagkaloob sa inyo ng Diyos. Ito pa, yung peace of mind, makuha mo ba yan dyan sa kanto? Hindi. Tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang. Amen? Proverbs 19:23. Tignan nyo, kailangan meron tayo nito. Amen? Para yung paglilingkod natin sa Diyos patuloy. Pag wala ito, nako, delikado. Pakibasa po. 19:23 ng Proverbs. Sundan ng Colossians 3:12. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 19, sa talatang 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Amen. Tingnan nyo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Amen. Bakit mga minamahal? Kasi babantayan ka ng ating angel. Angel na malapay magbabantay sa atin, babantayan ka niyan araw at gabi. Amen. Sa utos ng ating mahal na Panginoon. Pag tumawag ka sa malapay, action kagad sila. Amen. Kaya napakapalad ng tao naglilingkod sa Diyos. Kailangan laging ganun, laging may takot ka sa Diyos. Teka, baka mali yan ah. Pag nakakala mong hindi maganda, mag-isip ka kagad. Baka mali. Hindi malugod ang Diyos. Amen? Colossians 3:12. Importante mayroon kang takot sa Diyos para magampanan po nais niya. Pag wala, hindi mo magampanan. 3:12 ng Colossians. At sundan na Ephesians 6:18. Dito po sa mga Talata na lang taga-Kolosas, Kapitulo 3, talatang 12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahan loob, ng kababaan ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Amen. Praise the Lord. Sa Ephesians 6:10-18, mga minamahal, yan yung whole armor of the living God. Amen? Kinakala, meron kayo niyan. Amen? Pakibasa na mabilis to, Ephesians 6:10-18. Para sa ating baguhang kapatiran. Dito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 18. Sa 10, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. 15. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan
at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Naunawaan niyo po mga baguhan. Sabi rito, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, magsitibay. Kasi yung araw na masama, walang pinipiling araw to. Amen? Laging nandyan yung kalaban ng Diyos. Kaya kinakalaan, lagi tayong may sukbit ng kalooban ng Diyos. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Lumakad sa katotohanan, sa katwiran ng Diyos, sa tamang landas ng kalooban ng Diyos, na may sakbat na baluti ng katwiran, sa katwiran ng Diyos. Amen? At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, ibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapwa, yung mga patutuon ninyo. Amen? Laging pinapractice para maging matibay. Pagpapractice yan, pagbabahagi sa mga taong wala pang kilalang Diyos. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga ningas na salugi ng masama. Kalasag ng pananampalataya. Yung panangga. Amen? Faith, ang kailangan, makinakala, malakas yung faith mo lagi. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak na Espiritu na siyang salita ng Diyos. Lagi kayong merong hawak na Biblia. Amen? Lagi yung binabasa. Para paglalabas yung Word of God sa labi mo, yan yung tabak ng Espiritu. Amen? Para yung salugi na masama ay iyong mataga at hindi makapanaig sa'yo. Amen? Para matalon mo yung sulugi ng masama. Amen? At na manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing, buong panahon, magpuyat ng buong katayagaan at daing patungkol sa mga lahat ng mga banal. Magpuyat, dumalangin, sumamba. Sa bahay, laging nananalangin. Pagising sa umaga, manalangin kagad, kausapin ng mahal ang Panginoon. Amen? Bago matulog, manalangin. Yan ang Kristiyanong totoo. Yan ang anak ng Diyos. Awit, 37 po, pakibasa po. 2 talata na lang tayo. Sundan ng Roma 7, 22, 23. Then ang huli, 119, 165 ng awit. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, kapitulo 37, talatang 37. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas ang taong may kapayapaan. Ang linaw, di ba mga minamahal? Tandaan mo, sabi niya, tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Lahat magsabi, praise the Lord! Dapat ganun tayo lagi. Amen? Matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Amen? Maging sakdal, matatag ang pananampalataya. Yung faith natin, lagi nasa ating puso. Naka-stand tayo sa faith. Amen? Kahit anong mangyari, pag may faith tayo, hindi tayo mapapahamak. Amen? Pakibasa yung awit 119, 165. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, kapitulo 119, talatang 165. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig sa iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Lahat magsabi, praise the Lord! Tingnan mo, pagka ikaw pala'y talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang katisuran sa iyong harapan. Amen? Amen? Hindi ka matitisod. Wala kang makikitang katisuran sa harapan mo. Kasi lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Nagiging matatag ka. Nagiging panatag ka. Pagtulog mo, para ka sanggol na natulog. Pagkataas ng dumidede, nakakatulog. Tulad ng sanggol. Amen? Payapa lagi ang kaisipan mo. Payapa ang puso mo. Pagising mo sa umaga, nagpupuri ka sa Diyos na nanalangin ka. Amen? Yun ang nais ng Diyos. Tayong lahat po magandang tanghali po sa inyo at tayong lahat ay umawit. Praise God. Praise the Lord. Habang tayo umawit, mga minamahal, i-distribute niyang
ang Holy Supper natin. Para tuloy-tuloy tayo. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Yung mga baguhan, dalhin niyo po sa harap. Mamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman. Amen. Mag-concentrate po lahat tayo, mga minamahal. Tayo dumalangin, humingi ng pagpatawad sa mahal na Panginoon, magsisi ng gusto para sa ating Holy Supper. Aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Amen. Glory. Hallelujah. Di pinabayaan kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan Mag-isa. Amen. Glory. Hallelujah. dakilang pag-ibig. Amen. Praise the Lord. O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inago mo at minahal, magpakailanman. Mga minamahal, mag-concentrate po kayo. Huwag niyo intindihin yan lumalapit sa inyo na grapes. Makakarating yan sa inyo. Kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon para sa inyo, mga minamahal. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Iba! Dakilang Pag-ibig aking nadarama. hindi mo Mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, inago mo at nilahan magpakailanman. ikaw Ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. Amen. Hallelujah. inasal, ako ay tulungan, lumasunod ang iyong kalooban. Iba! Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hallelujah! Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinap mo at ninahan magpakailanman. Ikaw ang gabay, ikaw ang gabay sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Sa'yo ako'y nagmamahal. Hallelujah. Inasal, ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Glory. Hallelujah. Dakilang pag-ibig ang
sa kanyang diliman, tinago mo at tinahas magpakailaman. Mula sa kadiliman, tinago mo at tinahas magpakailaman. Amen. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Praise God. Praise the Lord. Para po sa ating dalawang bisita, may 4 na reglamento po ang kaligtasan. Ang una ay pananampalataya. Maniwala po kayo na iisa ang Diyos na makapangyarihan, na gumawa ng langit at lupa. Yan po ang paniwalaan nyo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Walang pangalan sa silong ng langit na sukat natin kaliligtas, kundi pangalan ni Jesus Christ. Yan po ang Diyos. Amen. Pangalawa, tayo po'y magsisi. Bakit? Lahat po'y walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakahanap sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat ay makasalanan. Kinakailangan magsisi ang tao. Pangatlo, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ang purpose ay kapagpapatawad ng kasalanan. Tayo po'y mina ng kasalanan na pagsisisiyan mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tanggapin ang mahal na Panginoon at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang kasalanan. Amen? Amen. Yung pang-apat, Espiritu Santo. Bautismo ng Espiritu Santo. Kayo laging sasamba at kayo babautismohan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, lahat na sa Kanya nagsitanggap, John 1:12, ay pinagkalooban maging mga anak ng Diyos. Amen? May karapatan ka na ngayon tumawag sa Diyos dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ngayon, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na ating buhay. Taas niyo po yung kanang kamay. Dalawang kamay, kumahari. Sundin niyo po itong maikling panalangin. Bigkasin niyo po ito. Amang banal. Sabihin niyo po, Amang banal. Sabihin niyo po, Amang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng aking kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mahal na Panginoon, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok ka po sa aking puso. Linisin mo ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpakailan pa man. Amen. Praise the Lord. Kami naman po manalangin sa inyo. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa pangnatdalangin namin, beloved pastor, at tumanggap sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon, sulat ng kalang pangalan sa aklat ng buhay. Naway ito'y simulain ng kalang paglilingkod sa iyo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan hanggang sa iyong pagdating, mahal na Panginoon. Iligtas mo sa panakalamamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ay dumalangin mga minamahal bago tayo dumungo sa ating Holy Sabbath. Panalangin natin ang ating mga pangailangan. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos sa magbanal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Tunay na walang maiksing kamay sa iyo, mahal na Panginoon. At hindi maaaring tengang hindi nakakarinig. Narito kami, mahal na Panginoon, ng bawat isa sa amin. Patawarin mo, Diyos. Abutin mo, mahal na Panginoon, sa imilang kapamaraan ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Tugunin mo ang kalang pangangailangan, mahal na Panginoon, sa imilang kapamaraan, pagkalooban sa the prayer, O God. Solve the problem in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Patong po natin ating kamay sa ating mga ulo. Reviewin natin, mga minamahal, ating karamdaman. Yung mga may sakit, patong nyo yung kanang kamay sa inyong ulo. At reviewin nyo, i-cast out po ninyo yung inyong karamdaman. Anong nararamdaman nyo? Nang hina kayo, i-cast out nyo, palupay-pay kayo, i-cast out nyo mga minamahal. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Sa pangnatdalangin namin, mga pastor, tinataboy namin lahat ng uri ng karamdaman
Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyo pangina ng katawan, demonyo sakit sa puso, demonyo high blood, cast out! Cast out on me in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demons of doubt, sin unbelief, demonyo kahirapan sa buhay. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Dako tayo mga minamahal sa ating Holy Supper. Amen? Praise God. Talon muna tayo. Shout with the voice of triumph. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po yung mag-Holy Supper mga minamahal. Amen. Praise God. Alam niyo po mga minamahal ng panahon ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bago siya dumako, bago siya hulihin mga minamahal. Nagsama-sama sila. Naghati-hati sila ng tinapay, kumain sila. Amen. Yun, mga minamahal, simbolo ng isang lingkod ng Diyos sa pagsama-sama ng tinapay, pagkain. Ibig sabihin, mga minamahal, yun yung mga huling araw na makakapiling nila ang mahal na Panginoon. Pagkatapos nun, dumating si Judas para ipahuli ang ating mahal na Panginoon. E tignan mo mga minamahal, ikaw at ako tayo narito. Bakit tayo narito mga minamahal? Bakit tayo magte-take ng Holy Supper? Para maging partake ng ating mahal na Panginoon. Amen? Para magkaroon tayo ng pagsisising diwa. Amen? Kaya nga mga minamahal, tayo dumalangin. Kausapin niyo ang mahal na Panginoon. Kung maaari lumuha kayo, puwersa inyo, huwag niyo akong panoorin dito. Amen? Kausapin niyo ang ating Diyos. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Huwag yung magtitake ka ng Holy Supper na hindi ka nagsisisi. Pag sinabi mo magsisi ka, hindi ka nababalik sa kasalanan mo. Kaya kung may kaaway ka, dapat nahingi mo ng tawad. Nagkasundo kayo. Sapagkat ang paglapit sa Holy Supper, kinakailangan malinis ang iyong puso. Amen? Amen? Tayo dumalangin. Opo, dakilang Diyos. Amang banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon. Narito kami upang mag-Holy Supper sa iyong Padre. Ikaw nakakita ng aming hakbangin araw-araw, Diyos. Kung saan kami nagkukulang, nagkakasala, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mo nga aming mga puso, mahal na Panginoon. Maging karapat-dapat kami, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito para mag-take ng Holy Supper. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hawakan niyo po ang inyong tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, taas niyo po ang inyong bread. Ito yung aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Yung baguhan, ngayon lang, kung magpapabautismo kayo, pwede po kayo sumabay sa amin. Hinawakan ang saro. Pagkatapos na maghapon, at sinabi, hawakan niyo po ang saro niyo. Ang sarong ito, siya ay bagong tipahan ng aking dugo. Gawin nito sa tuwing kayo magsisinom at pag-aalaala sa akin. Ate po naman. Praise. Hallelujah. It's Jesus. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat. Hallelujah. 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 It's Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Ito. Jesus. Tawagan niyo mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama. Alam niyo po mga minamahal, habang lumuluha ka, ang ating Diyos ay nalulugod sa iyo. Ito yung gantimpala para sa iyo. Yung luha mong yan, walang sapat na ibabayad mo. Hallelujah! Sa luha niya. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. At tinapay Lord. Ito ang sana bagong tipan. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Lord. Mga minamahal, bigayin mo! Bigayin niyo ang iyong puso! Hallelujah! Habang nasa kalagitnaan natin, mahal na Panginoon, humingi kayo ng tawad! Humingi kayo ng tawad! Hallelujah! Hallelujah! Magsisi na gusto! Magsisi! Magsisi! Hallelujah! Glory, 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 glory! Hallelujah! Jesus! Ako'y kasama. Ito ang aking ibahayag na magbabalik sa Jesus. Hallelujah! Glory, glory! Hallelujah! 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 Ito! Jesus! Hallelujah! Ako'y kasama. Ito ang aking ibahayag na magbabalik. Hallelujah! Si Jesus na buhay na magbabalik. Si Jesus. Hallelujah! Na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. God bless you po. Praise God. Mga minamahal, ngayon po'y katapusan ng buwan. Amen. Amen. Kaya kukuha po tayo ng ating monthly offering. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mapalad daw ang isang tao na kung saan laging nagbibigay para sa banal na gawain. Kasi ang ating binibigyan ay ang Diyos. Huwag magdaramdamang yung puso sapagkat ang Diyos ang iyong binibigyan. Amen. Yung ating monthly offering, mga minamahal, gagamitin yan para sa malawak ang pangbanal na gawain. Marami tayong gawain, mga minamahal. Kaya nga, ibigay natin yung galing sa ating puso. Amen? Amen. Tayo po'y dumalangin. O dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ikaw nakakita ng aming mga kamay, O Diyos, para magkaloob sa iyo ng monthly offering, O Diyos. Pagpalain mo bawat kamay na magkakaloob, mahal na Panginoon. Ibalik mo ng bilyong-bilyong beses sa pungat dalangin na aming mahal na Pastor, mga pagkapalang yan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God.